Yan na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Sumabog ngayong araw ang internet matapos kumalat sa social media ang Manoy Last Will and Testament ni Remulla na naglalaman daw ng mga pahayag tungkol sa mga lihim na dokumento na may kaugnayan kay President Coting ng Norte Jr. Sa loob lamang ng ilang oras, libu-libong netizens ang nagbabahagi ng screenshots at clips na sinasabing nagmula sa nasabing dokumento. Dahilan upang maging trending topic ito sa buong bansa. Ayon sa mga kumakalat na posts, ang naturang secret files ay may kaugnayan umano sa mga sensitibong usapin, pampamahalaan na maaaring makaapekto sa pambansang seguridad at sa kaligtasan ng mga Pilipino. Gayunpaman, nilinaw ng ilang eksperto sa batas at impormasyon na wala pang opisyal na kumpirmasyon kung totoo ang pinanggagalingan ng mga dokumento at kung ang mga ito ay lehitimong galing sa alinmang ahensya ng gobyerno. Sa ngayon, nananatiling tahimik ang Malacanang at ang kampo ni Remulla kaugnay sa viral na aligasyon. May mga panawagan mula sa civil society groups at mga mambabatas na agad itong imbestigahan upang matukoy kung ito ba ay seryosong banta o isa lamang malawakang disinformation campaign na naglalayong magdulot ng takot at kaguluhan sa publiko. Samantala, hinihikayat ng mga otoridad ang publiko na maging mapanuri at huwag agad magpaniwala sa mga kumakalat na impormasyon online, lalo na kung may kinalaman ito sa seguridad at kaligtasan ng bansa. Anumang lehitimong banta o mahalagang anunsyo ayon sa kanila ay dadaan sa opisyal na proseso at ilalabas sa tamang paraan upang maiwasan ang kalituhan at panik sa lipunan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Very brief. Yan. I'd like to issue a respectful challenge Yan. to our president. Just like before, nung sinabi mong mahiya naman kayo, bakit ayaw mong sabihin sa present na House, mahiya ulit kayo? Sa dami ng insertions, I see Nabota City Lone District Representative Toby Tiangco for a total of 1.116 billion pesos. Mas malaki pa yung insertion kesa sa nakalagay sa net. Yan ho ang napakalupit na hamon netong si Attorney Ferdy Topacio dito kay Marcos Jr. Palakpakan. Ang tanong, ikakanaho kaya yung bangag na yan? Malamang sa malamang, hindi. Duwag ho yang si Marcos Jr. Diba, ang dami na hong hamon dyan dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ano sabi ng Tatay Digong? Doon tayo sa Luneta, sabay tayong magpapulburuntes. Kung talagang malinis ka, anong ginawa ni Marcos Jr.? Wala, natakot ho. Hair follicle test nitong si Amy Marcos. So, hindi pa rin ho siya kumakana mapanggang sa ngayong mga panahon na to. At dito rin ho pala sa video na to, pag-usapan ho natin itong si Vince Dizon. Baka hindi nyo ho makilala itong mama na to. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung Vince Dizon dati at Vince Dizon ngayon. Okay? No, yung Vince Dizon dati na hindi pa niya kasama yung mga addict. At kayo na hong tingnan nyo na lang ang kaibahan ng Vince Dizon dati nung kasama ni Tatay Digong at Vince Dizon ngayon na kasama niya ang mga adik. Ito, panoorin ho natin ito mga kababayan. Bago tayo magtungo dito kay Atty. Ferdy Topacio. Game! I think he ran and won because of three things. Number one, because he echoed the voice of the people. Okay. Their disgust at the hardships they go through every day. Their But ngayon kala ko bang nanalo siya dahil sa napanalunan niya ang sentimiento o puso ng bawat isang Pilipino. Ikaw naman, binubola mo na ka. Noon pa lang pala, binubola na tayo nitong si Bulol. Pero in fairness dito, hindi ka Bulol Ngayon, ibang-iba ho siya The way na magsalita siya ngayon kasama niya yung mga adik at ngayon at dito sa video na to na kung saan ano ho ata siya dyan, BCDA ho si Vince Dizon dyan no? disgust at inaction in government. Yan. But more importantly, he won because he offered bold solutions, Yan. matapang na solusyon, ika nga. Ano And talaga to itong si Vince Dizon, aso ho talaga to. Kung sino hong naghahagis doon sa kanyang buto, yun ho talaga ang amo niya, ika nga. Aso yan si Vince Dizon. Kahit sino pa maging presidente, nagpapakapolitiko, di naman tumatakbo. he promised swift action, which he already showed in Davao. And I think those are the three things why President Duterte won. And I think that is the challenge for all of us who
have been, given the responsibility under his administration. Yan, sinasabi ko sa inyo. Wag ko kayo magpabudol dito kay Vince Dizon. Mamubudol ho itong mama na to. Lalo na kasama niya ngayon mga adik. Nakita niyo kung kaibahan. The way na magsalita siya noong mga panahon na yun, talagang dire-diretso pa eh. Ngayon nagkakanda bulol siya tapos singot siya ng ganyan, di ba? Tsaka ngayon mga panahon na to, hindi niya humalaman saan siya haharap. ICI, DOJ, harap siya dito sa DPWH, investigasyon dito. Wala akong natrabaho sa DPWH. O mira, yung dapat na trabaho ginagawa niya na kung saan pagandahin ang ating mga infrastruktura, mga kalsada, di ba? Mga pasilidad sa ating bansa. Ang ginawa ko niya, nagpa-preskon. Wala na hong naita yung mga bagong infrastruktura dahil lang wala hong siyang inatupag kung hindi pagtanggol itong si Bangag. Ito, pakinggan natin. Ang hamon nitong si Atty. Ferdy Topacio. Gang! Nais ko lang sabihin something very brief. Yan. I'd like to issue a respectful challenge Yan. to our president. Mr. Marcos, di ba ang narrative na iyong pinopromote ay hindi ako kasama dyan sa mga flood control scandals na yan. And in fact, ang sabi mo, ako nga ang nagpa-imbestige. Sinasabi mo yan constantly to your mouthpiece. At sinabi mo pa nga, di ba, noong ikaw ay nag-speech nung SONA, mahiya naman kayo. Now I would like to respectfully ask the President, Sir, kung hindi ikaw ang mastermind, sino? Sino? Ba't hindi mo masabi? Hanggang ngayon, September pa yung ICI mo, hindi mo pa rin masabi. Nako po! Matindi yan ha. O ngayon, kung hindi nga naman pala ikaw ang mastermind, Marcos Jr., sino? Si Saldico, hindi siya pwedeng maging mastermind at hindi yan papaniwalaan ng ating mga kababayan, di ba? Hindi ho siya magiging mastermind. Si Saldico, kailanman hindi magiging mastermind dahil si Saldico, ika nga, yung karakter niya, yung pagiging congressman niya, talagang umikot ho sa pagiging aso nitong si Martin Romualdez. Hindi ho siya pwede maging mastermind. 2 tao lang ang pwede mong iturong mastermind dito at ika nga pwede namin paniwalaan. Ang mastermind dito, si Martin Romualdez at ikaw. Maliban dito sa dalawa na to, kung sino man, hindi pwedeng bumaba ng ranggo dito sa dalawang pangalan na to ang posibleng maging mastermind dito sa napakalaking skandalo na to na kung saan napakarami nyo ng pinambuhos na tubig na issue at hindi nyo mapatay-patay. Hindi yun lang mapapatay ang issue na yan. Habang buhay hong hahabulin. Itong si Marcos Jr. at itong si Martin Romualdez, itong issue na to. Pagka binanggit nyo ho ang salitang flood control scandal, kakakibat ho niyan Marcos Jr. Samanwala ho kahit siya hindi. Pagka binanggit nyo ho yung DPWH, kaakibat ho niyan korupsyon. Di ba? Pagnanakaw. O pagka binanggit nyo ho yung mga katagang insertion, ang kaagad pumapasok sa utak ng ating mga kababayan, Martin Romualdez. Yun ho ang realidad dito. Ang multo na yan, habang buhay ho kayo, nakaratay na lang kayo sa banig ng karamdaman, yan pang humahabol sa inyong mga walang hiya kayong magnanakaw kayo. Di ba? Kung ikaw ang nagpa-imbestiga, ano nangyari sa investigasyon? Bakit hindi mo pa rin masabi hanggang ngayon kung sino ang mastermind? At sa nakikita mo na yung National Expenditure Program mo ay nilakihan na naman. Just like before, nung sinabi mong mahiya naman kayo, bakit ayaw mong sabihin sa present na House, mahiya ulit kayo? I mean, what gives? Salita lang ba, Mr. President? Are you not going to tell the Filipino people kung sinong dapat mahiya? Sino ba dapat mahiya talaga rito? Kung hindi kayo, sinong dapat mahiya? Yung pinsan mo ba? Yung anak mo ba? Sinong dapat mahiya, Mr. President? Why are you so silent? Bakit puro lip service? So that is my challenge. Ngayon, ito naman public knowledge naman, pero alam nyo, magugulat kayo because alam nyo, yung sinasabi nga po sa Constitution, Rob, na the legislature is the guardian of the public purse. Alam nyo,
dapat po ang ginagawa ng ating lehislatura ay magtipid. Kung merong wish list ang presidente under the National Expenditure Program, siguro dagdagan mo ng konti, bawasan mo ng konti, but for you to double or treble yung hinihingi ng presidente, there's something wrong. Bakit sa halip na pangalagaan mo yung pondo, tipirin mo, nilalakihan mo pa? Walang iniwan niya sa anak mo eh. Humihingi ng allowance, Dad, may party ako sa Sabado, pahingi naman 1,000. Wag, 800 lang. Ito, baliktad eh. Paano matututo ng fiscal responsibility? Dad, pahingi ng 1,000, gawin natin 3,000. Saan mo ilalagay yung 2,000? Ha? Yun ang nagtataka ko. Ha, kita nyo, ito ha. Ito na naman eh, walang pagbabago mga kasama. Tignan ninyo ha. Kaya sinasabi ko, yung speaker, same, different dog, same collar. Eto, umpisahan natin. Yung iba eh, halimbawa si Roman Antonio, ang insertion siya, hundreds of millions. Okay? Kunin na lang natin yung first 5 para hindi kayo maboard. Ang number 5 sa dami ng insertions ay si Nabota City Lone District Representative Toby Tiangco. Nako! Ang Ano nangyari dito kay Toby Chanco? hiniling lamang sa NEP para sa NCR niya, yung kanyang distrito, ay 362 million. Ang in-insert niya ay 754,000. Doble. 754 million. Million. 754 million. For a total of 1.116 billion pesos. Mas malaki pa yung insertion kesa sa nakalagay sa NEP. Naku, kakaya Pagdating yan. naman sa Eastern Samar, Christopher Gonzalez, Grabe naman itong si Toby Chanco. Hoy, Toby Chanco, di ka ba nahihiya niyan? Anak ng tokan, dal mo sa mga nakalipas na panahon. Kesyo, banat ka ng banat sa mga insertion nitong si Martin Romualdez at Saldico. Ngayon, ikaw daw panglima sa merong pinakamalaking insertion dito sa 2026 budget. Di ka ba nahihiya niyan? Pambihira tal. Hindi lang ho pala siya makakana. Guardian of the Public Purse. Hindi lang ho pala makakana itong si Toby Chanco nung nagdaang kongreso. Kaya nag-alburot siya. Di ba? O ngayon nakakakana na siya dahil si Boy GD na ang speaker. Ika nga nakukuha niya na gusto niya. Nanahimik na siya. Nasa si Toby Chanco. Tahimik na. Bakit? Oh, kasi masaya na ang insertion niya. Tales, ha? 2.7 ang million, 2.7 billion ang hiningi sa NEP. Nag-insert siya ng almost 900 million for a total of 3.6 billion. Eto na. Yun na. Eto, the Swansing sisters. Nako, yung mga paborito, Swansing. yung crush ni Congressman Oo, Ching yung Paras. pinakamagandang congresswoman sa House. Hindi, magkapatid ito. Iba pa yung si Micaela. Yung Bella, Ay, yung- medyo... Iba pa si Micaela, pambihira pagka nga naman tinamaan ka ng mga siraulong congressman, oo. Hindi, yung delikadesa, wala, yung salitang delikadesa, ano to ko, appropriation tong si Swansing. Swansing ang apelido ko, hindi naman pwede, di ba? Nakakahiya naman yan sa mga kababayan nating makakakita nitong nitong budget na to, di ba? medyo improved version. Hindi ko kilala kasi. Oo. Hindi masyadong vampiric yung mukha. Kita nyo ha, 2.3 ang hiningi sa NEP, in-insert niya is 1.5 for a total of 3.8. Almost 3.9 kung rounded off. Yung kapatid niya na chairman ngayon, ano? Chairman ng Apo. Apo, yeah. Oo. 1.7 ang in-insert sa 1.6 for a total of 3.4 billion. Ano yung billion ng insertions? Yung magkapatid, ang total insertions ay 3.2 billion yung magkapatid. And
Grabe ho, ibang klase kahit pala sinong maupo dyan sa Committee on Appropriation. Yan lang ho talaga tatrabahuin nila kung paano kung paano mabigyan ng insertion yung kanilang mga distrito. Hindi ho pagka sinabing insertion masama na ha. Hindi ho natin sinasabi yan. Kaso yung tipong delikadesa para naman hindi mapulaan yung budget dahil lamang sa insertion na ginawa nitong ng mga kamag-anak ni APRO chairperson, di ba? Kasi buong budget kahit na matino dahil nga sa masyadong ano ho yan ang tawag ba diyan sa masyadong gahaman ba, di ba? Masyadong matakaw sa insertion yung mga kapamilya. Ngayon yung buong budget makukompromiso dahil sa mga insertion ng mga kamag-anak nung nakaupong appropriation. Kakadiri kayo, walang yaka And kayo. yung ating speaker na akala natin mag-improve from Alam mo, matino. Mr. Romualdez ay ang hiningi lang sa DPWH na sa NEP ay 1.1 billion. Ang in-insert niya ay 2.6, halos triple. Tinriple niya for a total of 3.783 billion pesos. Yan ba ang reform budget? Yan ba ang nahiyang mga tao? Hindi po sila nahiya. What are we going to do with this? Bago si Vince Dizon, sapagkat alam naman natin alter ego siya ng presidente, kunyari pa, binawasan niya, bago nag-sorry, insufficient data daw, ginastify pa niya yung increase. Kaya daw ganyan lang maliit, kasi mali daw yung finid niya sa presidente, doon sa NEP. Can you imagine? For someone to admit that he should have been fired on the spot. Bakit mali yung binigay mo sa presidente? Na-mislead siya in formulating the NEP na kailangan pa dagdagan ng House. Can you imagine ang pinaglolo ko tayo? So, yan po ang sinasabi ko. There seems to be no hope. Hanggang matapos po ang termino nitong Pangulong ito, ganyan po ng ganyan. Dahil nga, hindi po sila pwede magtanggal ng insertions kasi ipanunuhol po nila yan pagdating ng February 26 ba? O 6? Yung February deadline. 26. 6. Yung Pagdating ng February 26, deadline of the 1 year. kakailanganin nila yung perang yan. Sapagkat katulad nga na sinabi ni Chairman Cardema, depende ang budget mo doon sa agreement or disagreement mo doon sa pinagagawa nila sa iyo. Ayaw mong pumirma, wala kang budget, pipirma ka, sagana ka sa budget. So, yun po ang malaking problema kung bakit never na mare-reform ang ating budget. Okay, so bago po tayo makinig sa iba pang, Hindi, diretso ho natin to kay doon pa rin sa pagsasalita nitong si Atty. Ferdy Topacio. Kay Jing Parasu pala susunod. Tuloy natin. follow up ng mga comments about that, no? We just want to acknowledge ngayon, kasama po natin sa Zoom si Dr. Lorraine Badoy. She's a physician, political commentator, and also the former spokesperson of NTF-LCAT. So, Dr. Lorraine, naririnig po niyo po ba kami? Yan si Dr. Rin. Sige po. Give us your opening statement. We just started and we wanna hear. Ayun na nga mga kababayan, lipat ho tayo dito kay Eli Saludar. Isa ho ito sa mga malupit sumalansan sa mundo ng social media ngayon. Dito sa video na to, tatalakayan niya ho yung nangyari dito kay Yusek Catalina Cabral. Ayun po, napanood nyo ang kwento ni Cardo Hernandez, yung personal driver po ni dating Yusek Catalina Cabral at yung kanyang mga huling sandali at hanggang sa humantong di umano sa pagkamatay sa Cannon Road yan po sa Tuba, Benguet. At sa panahon po ng Billionaire News Channel ay napansin na umano ni Hernandez yung pagkabalisa dito pong si Cabral habang nasa gilid po ng bangin diyan po sa Cannon Road. So siguro mga kababayan ay dito ho, siyempre hindi po natin maiwasan na marami po ang magtaka, magulat at magduda dito po sa sinasabing di umano'y pagkamatay. So una ay ito ho ba talaga ay aksidenteng namatay o pinatay? Kung nahulog, itinulak ba o anuman? Yan po. Kasi ang lugar ho mga kababayan ay saktong-sakto yung pinangyarihan ng lugar. Wala pong CCTV. Wala pong makakapag
dadagdag at makapaglilinaw na may ebidensya kung ano talaga ang totoong nangyari. Kasi kung dito ho yan sa Metro Manila at yung mga pangkaraniwang lugar, marami ho. Dito sa atin, no, ay napakarami ho ng mga CCTV. Taga Quezon City ho yan eh. Si Cabral at bakit napunta ho ron sa Tuba, Benguet sa Quezon Road. Maaaring aakyat ho siya sa Baguio o kung ano man. Kasama ang driver. So baka, kasi ito, hindi maialis sa mga mag-iisip na baka may tumawag, magkita tayo doon sa sa may Cannon Road at doon natin pag-usapan yung ating mga plano dahil isa po ito sa sa sasampahan po ng kaso eh. Ito pong si dating Jose Cabral. Yun ho mga kababayan. So talagang naharap na po siya, no? So sa kabilang banda ay kung yan po naman ay may foul play, siguro imbestigahan din po ng ating mga otoridad. Kaya lang masaklap po rito. Wala pong CCTV sa lugar na ganyan. Mga kabayan, bundok na ho yan eh. At pangalawang anggulo ay maaring nagpakamatay. Yung isa, yung unang anggulo ay baka may foul play o talagang sadyang inihulog, may kausap. Tapos pangalawa naman ay baka naman talagang hindi na makayanan. Diba? Meron di isang taga-TVWH sa mga nakarabuan napaulat na nag-suicide eh. So ito, baka gano'n nag-suicide. Mga kababayan. Tapos, yung pangatlo naman, aksidente. Yan po ang mga, ang mga anggulo na lumalabas ho ngayon. Tapos, meron pang pang-apat. Dapat siguro doon na baka nasyahan talaga. Kasi baka naman palabasin na namatay na, tapos bigla nang nawala na siya sa eksena. So, pwedeng ganun. 4 ho yan ang anggulo, Ako ho, yun ho nakikita ko ngayon. Ewan ko kung nakita ho ito ng pulis. Una, may foul play. Posibleng talagang pinatay, may kinausap, tas inuhulog, patay. Pangalawa, yung talagang aksidente, nahulog, patay. Pangatlo ay, yun nga ho, yung sinasabi ho natin kanina na baka naman na talagang, wala, nagpakamatay ho talaga. Tapos yung isa naman baka gusto lang mawala sa eksena para labasin na patay. Yun ho. Kayo ho, ano ang masasabi nyo ho rito mga kababayan sa pangyayari ito? Kasi kung atin pong matatandaan ay ito pong si Jose Cabral ay siya po ay nag-resign bilang Yusek sa gitna po ng isinasagawang investigasyon ng Senado. Dito po sa sa flood control project. At nakusan ay, di ba, isa po siya sa itinuturo mismo ni dating Yusek Bernardo na kung saan ay siya po yung may maraming alam. Kaya nga, di ba, nung nagkaroon po ng hearing diyan po sa Senado, lahat po ng tinatanong, itinuturo itong si Cabral eh. Kasi bago pa man lumabas yung budget, may sa publiko, ay kasama ko siya naghahanda eh. Kung inyo pong matatandaan, ay ito pong si Cabral, ang di umano, ay nag-text kay Senate President Tito Soto at nagtatanong kung anong gusto niyang project na ipasok, i-insert sa panukalang budget. Panukala pa lang ho yun, binabalangkas pa lang ho, yung budget ho ng DPWH. Tinatanong parang 500 million ata yun. Pero ang sabi, di umano, sabi ho ni Senator Tito Soto ay kanyang tinanggihan. Ang nagbunyag ho niyan, si Senator Ping Lacson, mga kababayan. So siguro, kilala niyo naman ho at nakita niyo naman ho yung mga balita patungkol ho rito kay Jose Cabral. So abangan ho natin yung mga iba pang mga detalye ng ng sinasabing aksidente o talagang sinadyang pinatay o nag-suicide o baka naman parang gusto niya parang mawala na po sa eksena o fake yung pagkamatay. So may mga 4 ho yan binabanggit ho natin na anggulo. At siguro maganda tingnan ho natin mabuti kung ano po ang talagang nasa likod po ng katotohanan ng balitang ito. So ito, may nakuha tayong police report, mga kababayan. At ito po ay police report mula po sa Provincial Director Benguet,
PPO. Ito, for Regional Director, PRO CAR. Ito ho, panoorin nyo mga kababayan. Babasahin ko lang, At yung police report, ito ho, sabi nakalagay, when 9:30 p.m., December 18, 2025, where Cannon Road, Buwed River, Camp 6, Camp 4, Barangay Camp 4, Tuba, Benguet. Who? Ito, A. Victim, Miss Maria Catalina Icab